One of the top 10 most beautiful airport in the world? Siyempre, isa na dyan ang Changi Airport. Saan nga ba ito makikita? Siyempre, sa Singapore. Halika, samahan mo ako at mamasyal doon. From the Philippines, Scoot Airlines kami nag-book. Kasi mas gusto namin yung time of flight ng schedule nila compared sa ibang airlines. Pag landing mo pa lang sa airport nila, di mo akalain na nasa airport ka pala. Rather, akala mo nasa mall ka lang. Siyempre, impressed na impressed naman ako nung una kong punta doon. Kasi hindi ganun ang mga airport sa Pinas. Hindi mo akalaing nasa airport ka. Dahil ang daming food establishment at ang luwang pa ng shopping area. Ito yung Jewel Rain Vortex na isang attraction sa loob ng airport. Around 40 meters ang height galing sa taas papunta sa basement. Within the airport naman, may iba ka pang pwedeng gawin bago ka lumabas. Pag pupunta ka na sa downtown or city center, may 3 choices ka for transportation. First option is MRT or train. Travel time is around 40 to 50 minutes. May konting hassle lang kasi kailangan mong bumaba sa sinakyan mong train at lumipat sa ibang train na yung rota papunta sa city center. Napaka-convenient ang transport system nila dahil pwede kang gumamit nitong EasyLink card na pwede mong gamitin sa MRT, LRT, or sa public buses nila. Pwede kang maka-acquire ng mga EasyLink card sa mga train station nila. Ang second option mo is ang taxi or mga ride-hailing apps gaya ng Grab. Ito ang pinakamabilis na paraan para makapunta sa city center. Pero mas mapapagastos ka pag itong pipiliin mo. Pero kung afford mo naman, why not? Ang third option is ang bus. Mura din siya, gaya ng train, pero ito ang pinakamatagal na pwede mong sakyan papunta ng city center. Pwede kang umabot ng 1 to 1.5 hours depending sa traffic. Ang pinili namin na sakyan ang kanilang train. So, ano nga ba yung pwedeng pasyalan pag nasa Singapore ka na? Ito lang yung ibang pinasyalan namin, pero baka may makuha kang idea kung saan ka pwedeng pumunta. Gardens by the Bay. Makikita mo dito ang mga vertical garden nila na hugis puno na kung tawagin nila mga super trees. Sa gabi may mga light show din dito. Wala itong entrance fee at nire-recommend ko talaga na mapanood mo yung show nila. Nag-iiba nga pala yung theme nila every after few months. Kalapit lang ng Gardens by the Bay ang Flower Dome at ang Cloud Forest. Parehas na may entrance fee itong dalawa, pero para sa akin, worth it naman to. Lalong-lalo na pag mahilig ka sa mga plants. Pag hindi ka naman mahilig sa plants at hayop ang gusto mo, sa Singapore Zoo naman ang pwede mong puntahan. May makikita kang iba't ibang klase ng hayop, pero syempre may entrance din ito. Sa Merlion Park ka naman pumunta kung gusto mong makita ang iconic Merlion statue nila. Pwede ka rin tumambay doon kung gusto mo. Libre lang naman doon kaya pwede ka mag-chill-chill lang doon. Pinuntahan din pala namin yung Singapore Botanic Garden. Maluwang na park ito na pwede mong tambayan at wala din itong bayad. Nung isang punta namin sa Singapore, pumunta rin kami sa Art Science Museum. Dahil during that time, merong limited time na display ang Studio Ghibli. Pag mahilig ka naman mag-picture kagaya ko, may isang spot doon kung saan madaming nagpipicture. Maganda nga naman talaga yung spot na yon. Kaso nga lang, kailangan mong agahan yung pagpunta doon. Kasi kung hindi mo aagahan, pwede kang umabot sa pila ng around 1 to 2 hours, depende sa dami ng tao pumunta doon. Buti na lang, hindi ganun kadami yung tao nung nagpicture kami doon. Ito nga pala yung isang picture ko doon, di ba? Pang profile picture yan. May mga pwede ka ring panoorin ng mga light show doon. May libreng light show sa Event Plaza along Marina Bay, Waterfront, mga 15 minutes yung light show doon. Yung isang light show naman is sa Sentosa. May entrance nga lang, pero syempre mas maganda yung show na mapapanood mo doon. Kung gusto mo makita ang city from a high vantage point, magandang sakyan ang Singapore Flyer. 30 minutes ang isang full rotation ng Singapore Flyer. Ang ganda ng vantage point doon, kaya isang place na nire-recommend ko na puntahan mo. Pero pag ayaw mo sa Singapore Flyer dahil may bayad yun, pwede kang pumunta sa libre. Pwede kang pumunta sa Capital Springs or Sky Garden.
Maganda rin yung view doon, halos kita mo rin yung buong city. At syempre, pag nasa Singapore ka, ang isang dapat mong mapuntahan ay ang Universal Studios. Lalo na kung may mga kasama kang mga bata. May kamahalan nga lang ang entrance fee nila. Magdala ka lang ng madaming pasensya kasi mahaba-haba ang pila sa ibang rides and attractions nila. Pero pag ayaw mong pumila ng mahaba, pwede kang magbayad ng express pass para mas priority ka sa pila. Yun nga lang, mas mahal na naman yung bayad. Halos doble na ang presyo ng entrance fee pag gusto mong mag-avail sa express pass nila. Siguraduhin magdala ka ng madaming baon mo kasi magugutom ka habang nakapila. Yan lang ang iba sa napasyalan namin sa Singapore. Actually, madami pang pwedeng puntahan doon. Kung nagbabalak kang pumunta doon, just do your research. At syempre, pagkatapos mo ng mamasyal, bili ka rin ng mga souvenirs. Habang namamasyal at nagsha-shopping ka sa Singapore, siguradong magugutom ka dahil madaming lakad ang gagawin mo doon. Lagi ko ngang sinasabi na basta namamasyal ka sa isang lugar, dapat i-explore mo ang local food nila. Magandang i-explore ang mga local hawker food center doon. Nung namasyal kami, madalas kami sa hawker center kumain. Actually, kadamihan ng makakasabay mo sa mga hawker center mga kaparehas mo rin ng mga turista. Isang nagustuhan ko sa Singapore napakalinis ang kapaligiran nila at ramdam mo talaga na safe ka kahit saan ka pa pumunta. Mag-wander around the city ka para mas ma-experience mo rin kung ano ang meron sa Singapore at hindi lang sa mga tourist spot nila. All in all, na-enjoy ko pumunta sa bansang ito. Medyo mahal nga lang ang magagastos mo, pero worth it naman. Siguradong babalikan ko pa ito pag nagkaroon ako ng pagkakataon. Hopefully, may nakuha kang konting travel tip pag pupunta ka ng Singapore. At kung gusto mo rin ng tip pag pupunta ka ng Thailand, ito yung isang video na pwede mong i-click. Click mo na. And thank you for watching. Bye!